Ito ang bahay na buong bayad bago ang kasal na binili ko. Pagkatapos naming ikasal, ang pamilya ni Derek ay gustong tumira sa amin ng ilang araw. Sino ang mag-aakala, sila'y napunta, na nakatira ng 3 buong taon. Ngayon, dahil lang binanggit ko na masyado ng sikip ang bahay, Derek, sa harap mismo ng lahat, pinalo ako ng sunod-sunod na 6 na beses, at ang sarili kong asawa ay hindi nagsabi ni isang salita. Makalipas ang 3 araw, ipapaluhod ko ang buong pamilya mo at magmakaawa sa akin. Hindi ka naglagay ng luya sa isda. Ang baho. Sinadya mo yan? Di ba, Lily? Naglagay naman ako. Baka kulang lang. Wala man lang sabaw? Nagpapakain ba tayo ng aso dito? Lily, huwag mo itong masamain, pero si David ay nagtatrabaho ng todo araw-araw. At bilang kanyang asawa, hindi ka man lang kasing husay ng kasambahay ng kapitbahay. Ano ang nangyayari dito? Lily? Nakita ko itong bag na talagang gusto ko. Ito ay 3,600 piso. Pwede mo ba akong Sumali sa pautangin? membership ng Babayaran tindahan. kita kapag Sumali nakuha ko sa ng sahod membership. ko. Ang tuition ni Daisy ay dapat bayaran ngayong buwan. Pwede bang maghintay ka muna? Ano ang ibig sabihin yan? Kumikita ka ng 4 hanggang 6,000 piso isang buwan, Lily. At nagdadamot ka sa 3,600 piso? Eksakto. Pamilya naman tayong lahat. Huwag kang maging makitid. Hindi naman sa hindi ko papahiram. Ito lang. Ang aking premium toner. Isang bote lang ng tubig yan. Inubos ko para sa iyo, para hindi masayang. Kakabili ko lang yan. May bahay ka lang naman. Ano ang kailangan mo ng premium toner? Sayang. Nanay, si Lily ay gumastos ng mahigit 200 piso sa isang bote ng tubig. Ang gastos. Ano ba yan? Ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 200 piso? Sa perang ganyan, sana bumili ka na lang sa amin ng mga tadyang ng baboy. Itong 700 square foot na apartment sa Luntiang Bayan ay ang bahay na buong bayad bago ang kasal na binili ko. Lily, nasaan si David? Derek, anong pakay mo rito? David? Lily? Ito ang sitwasyon. Ang lease ng dormitoryo ng pabrika ay tapos na. Nag-iisip kami kung pwede kaming tumambay dito ng ilang araw. Aalis kami sa sandaling, makahanap kami ng bagong lugar. Oo, tama. Lily, pumunta rin kami para makita si David. Pwede akong tumulong sa mga bata. Eto, kunin mo ito. Sinabi ni David, pamilya naman tayong lahat. Ito ang tamang gawin. Lumambot ang puso ko at pumayag ako. Hindi ko alam. Sila'y napunta na nakatira ng 3 buong taon. Nagsimula sa si Derek lang. Pagkatapos ang kanyang asawa at anak, kasama pa ang aking biyenang babae. Iyan ay 4 na dagdag na bibig na pakainin. At ako, naging libre akong katulong na nakatira at ang kanilang personal na ATM. Ang bahay na ito ay masyado nang masikip ngayon. Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? Sinabi ko, 7 tao ang siksikan sa 700 square feet na bahay. Masyadong siksik. Siksik ha? Sa tingin mo masyadong siksik? Papaluin kita. Bubugbugin kita. Walang hiya kang babae. Walang hiya. Umalis ka. Siksik, ano? Kung ganoon, umalis ka na. Ito ang bahay ni David. Bakit ang isang tagalabas na tulad mo, akala mo ay makakapag-utos ka sa amin dito? Nanay, huwag mong subukang saktan ng nanay ko. Nanay! Ayos lang, Daisy. Huwag kang matakot. Ayos lang si Mommy. Makinig kayo. Ito ang bahay ng Evans, hindi sa inyo. Kung maglakas loob ka pang magsalita ng isang beses pa, sasampalin kita.
hanggang sa susunod na linggo. Sige, sige. Pamilya naman tayong lahat. Tigilan na natin. Lily, si Derek ay laging mainit ang ulo. Lily, pasensyahan mo na siya. Kain na tayo. Tara, kumain ka. Umupo ka at kumain. Sino ba siya para mag-akala? Kumikilos na parang siya ang may-ari. Huwag kang mag-alala. Patay na ang mga magulang niya. Kung umalis siya sa pamilya Evans, sino ang lalapitan niya? Teka lang, hindi aabot ng kalahating araw bago siya gumapang pabalik sa atin. Kain, kain. Nanay, nakita mo ba ang kanyang pag-uugali? Kung hindi dahil kay David, hindi siya makakatira sa ganitong magandang lugar. Ang arte. Mahal, kunin mo ito. Nandito ka sa lungsod na mag-isa. Walang pamilya, walang sariling tahanan. Nag-aalala ako para sa'yo. Kahit ano man ang mangyari sa hinaharap, ang bahay na ito ay ang iyong kaligtasan. Mahal. Mahal, buksan mo. Mahal, ganyan talaga si Derek. Bakit kailangan mong magalit sa kanya? Mahal, gawin mo para sa akin, para sa pamilyang ito. Hindi mo ba kayang tiisin? Mahal, He again? Hindi ba sapat na ang tiniis ko? Nako, ito ang cream ko sa mukha. Hindi ko man lang magamit. Oh, sige na Lily. Ang tuyot at bitak ng aking mga sakong. Ano naman ang masama kung gagamit ako ng kaunti? Hoy, Lily, sa susunod na buwan, gusto kong kunin ang bagong phone 17 Pro Max. Pwede mo ba akong pautangin ng isa pang 1,000 piso? ikaw. Hoy, mahal. Isang bote lang ng cream sa mukha. Huwag mong ibunton kay Queen ang galit mo. Bibili tayo ng bago. Tiyagen mo na lang. Isang buong linggo akong gumuhit ng mga disenyo ng villa na ito. Duwi na sila bukas. Ano ba ang sinisigaw mo? Ilang piraso lang ng papel na walang kwenta. Wala namang alam ang bata. Gumuhit ka na lang ng ilan pa. Ikaw, Hoy, bakit mo siya sinisigawan? Tiyagain mo na lang. Humingi ka na lang ng tawad sa client bukas. Gumuhit ka ng bago. ano ba ang ginagawa mo? Umalis ka dito. Ano ba yung sigawan na yan? Kasing flat ng tabla, sino naman ang gugustuhing tumingin? David, tatawag ako ng pulis. Wala lang. Tiyagen mo na lang. Tiyagen. Mahal, buksan mo ang pinto. Pwede bang pag-usapan natin ito? Tatlong taon, 137,000 piso. Bawat sentimo na pinaghirapan ko sa overtime, magdamag na nagtatrabaho, at ginawa lang nila itong parang normal. Lily, pwede bang tumigil ka na sa paggawa ng eksena? Pakiusap? Ilang sampal lang naman. Malaking bagay ba talaga iyon? Buksan mo na ang pinto. Mahal, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng tahanan. Simula ngayon, pangako ko na ituturing kitang prinsesa. Hindi ko hahayaan na tratuhin ka ng masama ng sino man.
Akala ko ang pagtitiis ay magpaparamdam na ito ay tahanan. Ngunit sa halip, nagtiis ako ng 3 taon para lang mawalan ng 137,000 piso, masampalan ng 6 na beses, at tumanas ng hindi mabilang na gabing walang tulog. Nitong nakaraang 3 taon, ginawa kong isang malaking gulo ang aking buhay. Ngunit simula ngayon, babayaran ko ang bawat utang, isa-isa. Uy, Lily. Maya, ibebenta ko ang bahay. Baliw ka ba? Yan lang ang tanging ari-arian mo bago ka ikinasal. May isang kondisyon lang, buong bayad. Ilipat ang pagmamay-ari sa loob ng 3 araw. Sigurado ka ba talaga? Kapag nawala na ang bahay na iyan, wala nang babalikan. Sa bahay na ito, matagal na akong walang pagpipilian. Sige, mayroong isang Ginoong Miller. Kakalipat lang niya sa Luntiang Bayan. Ang anak niya ay magsisimula ng paaralan ngayong Setyembre. Desperado siyang bumili ng bahay at makakuha ng residency. Kung puputulin mo na ang ugnayan, gawin mong malinis ang paghihiwalay. May mga tao, masyadong dramatic. Saktan siya? Pabor pa namin sa kanya iyan. Sino ba siya? Akala mo prinsesa? Ang iyong magagandang panahon, tapos na. Mas maganda ang mukha mo ngayon? Ayos lang, kagat lang ng aso. Sino ang tinatawag mong aso? So, naubos na ang imported kong gamot sa presyon. Kunin mo pa. Walang oras. Anong ugali yan? David, tingnan mo ang asawa mo. Nakaayos-ayos tuwing weekend? Saan ka sa tingin mo pupunta? Lily, umuwi ka ng maaga ngayong gabi. Gusto ni Derek ng maasim at maanghang na isda. At tungkol sa 3,600 piso para sa bago, tandaan mong ilipat ito sa akin agad. Ginoong Miller, ito ang may-ari ng bahay. Lily. Kumusta, Ginang Davis? Ginoong Miller. Kaya tungkol sa bahay na ito, interesado talaga ako. Ito ay 720 square foot na unit sa Look ng Bituin. Pagmamay-ari ng mahigit 5 taon, ang nag-iisa. Walang mortgage. Ang layout at ang sahig ay medyo maganda. Pero ang presyo, Ginoong Miller, ang property na ito ay may halaga sa merkado na bandang 1,800,000 piso. Pero kailangan ko ng pera ng madalian, kaya handa akong ibaba ito sa 1,600,000 piso. Ang kondisyon ay buong bayad. Maaari nating ilipat ang pagmamay-ari bukas. isang diskwento na 200,000 piso. Sigurado ka ba? Lily. Nagdesisyon na ako. Hindi maliit na halaga yan. Sigurado ako. Lily, dahil prangka ka ng sobra, prangka rin akong lalaki. Kukunin ko ang bahay. Ang deposito, babayaran ko ito ngayon din. Ginang Smith, pirmahan na natin ang kontrata agad. Sige, sisimulan ko ang papeles para sa iyo. Hoy, Lily, talagang gusto ko ang mga taong desidido tulad mo sa hinaharap. Kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang. Kung nasa kapangyarihan ko, hindi ako mag-aatubili. Kasiyahan sa negosyo. Kasiyahan sa negosyo. 200,000 piso. Parang libre mo lang ibinigay. Isang trump card na hindi ginamit ay isang piraso lang ng basurang papel. Ang kailangan ko ay pera. Ito ang sandata ko para bumangon ulit. Talagang itutuloy mo ang diborsyo? Magdiborsyo muna, kunin ang anak ko at umalis. Sa nakalipas na 3 taon, sumusuporta ako sa isang grupo ng mga linta. Simula bukas, ang pera ko ay susuporta lamang sa akin at sa anak ko. Bibitawan mo na lang? Bitawan? Kahit aso, kumakawag ang buntot pag nabigyan ng karne. Matapos pakainin sila sa lahat ng oras na ito. Tapos, babayaran nila lahat may interes. Lily, mahal kong Lily.
Lily, nasaan ang isda na may atsarang repolyo? Gusto ko ito ng bahagyang maanghang, na may enoki mushrooms. Hindi binili. Hindi binili. Kung hindi mo binili, bakit ka umuwi? Yung 3,600 piso para sa bag ko, ilipat mo sa akin ngayon. Ano ang tinitignan mo? Ano ba ang masama kung gumastos ako ng kaunti sa pera mo? Sinabi ni David ang pera mo ay pera ng aming pamilya. Huwag mo na akong tawaging Lily. Lily, ano ang ibig mong sabihin? Derek, tingnan mo siya. Nagpapakunwari. Baka menopause na. Lily, si Derek ay may gusto ng isang mamahaling computer. Dapat mo siyang suportahan. Mahal. Gusto ni nanay ng massage chair na 4,000 piso. May pera ka pa sa account mo, di ba? Pagsamahin. Magpakita ka ng paggalang sa magulang. Nanay, masakit pa ba ang mukha mo? Okay na ako. Daisy, isasama kita sa bahay ni Tita Maya. Tatagal tayo doon ng ilang araw, okay? Okay, kung saan ka pupunta, sasama ako. Magaling anak. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bulag ka ba? Daisy, maglaro ka kay Xiaobao. Makipaglaro ka sa kanya. Hindi, naiinis ka pa tungkol sa maliit na bagay na iyon kahapon? Si Derek ay, bayaw mo. Ang hipag ay parang ina. Hindi ka ba maaaring magparaya ng kaunti? 6 na sampal sa mukha ko. At tinatawag mo iyon na maliit na bagay? Pero ikaw yung unang nagpagalit sa kanila. Hindi ba sila nagbigay sa iyo ng paraan sa pagtatanong sa iyo na gawin ang ulam na talunan? Talunan? Kayo lahat ay talunan, maasim at walang kwenta. Lily, ang kapal ng mukha mo para kausapin ako ng ganyan? Ang pamilyang ito, akala mo lang ay kaya mong iwanan? David, mukhang matagal ka ng parasitiko, kaya nakalimutan mo na kung sino ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang bahay na ito, ang titulo ay nasa pangalan ko lamang. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, kayo ang kailangang umalis. Oh, aalis ka talaga? Hayaan mo siya. Wala pang 3 araw, babalik siyang nakaluhod, nagmamakaawa sa akin na tanggapin siya. Isa ng bibig na pakakainin ay mas marami para sa atin. Kung matigas siya, tingnan natin kung hindi siya babalik na nagmamakaawa. Sino ba ang akala niya niloloko niya? Buti nga. Dahan-dahan lang kumain. Kumain ka ng busog. Kakailanganin mo ang lakas para talunin ang gago na iyan. Na-schedule ko na ang pulong kay Ginoong Miller. 9:00 ng umaga bukas. Kita tayo sa tanggapan ng real estate. Si, Pumirma kayo rito. Pareho. See ya. Lily, hindi ko talaga inaasahan ang presyong ito. Nakakakuha ako ng isang napakagandang deal dito. Ginoong Miller, ang oras ko ay mas mahalaga kaysa pera. Iyan ang tinatawag kong episyente.
Pinapunta ko na sa finance department ko na i-wire ang pera. Tingnan mo ang account mo. Salamat, Ginoong Miller. Kaya, simula ngayon, ang apartment na ito ay sa iyo na. Ang door code ay 666, 888. Ang totoo, nagmamadali ako, kaya may mga basura pa sa bahay. Na kailangan mong linisin mo mismo, Ginoong Miller. Ako na ang bahala. Para bang tapos na. Hoy, mayamang ginang. Anong pakiramdam na may 1,600,000 piso sa bulsa mo? Saan muna? Una, magtatapon ako ng basura. Maganda. Ang pula ay sobrang baduy. Hintayin natin si Lily at ipabili sa kanya ang pinakabagong modelo. David, sobra mo naman siyang inispoil. Babae siyang may anak. Saan siya pupunta? Kakalma siya sa ilang araw. Bumalik na siya. Tama si Derek. Sa pagkakataong ito, kapag bumalik siya, kailangan nating pirmahan siya ng kasunduan. Simula ngayon, sa akin na ang card para sa sweldo niya. Kung hindi, kalimutan na niyang makapasok muli sa bahay na ito. Lily, wala akong bahay, walang kotse, ngunit handa ka pa ring sumama sa akin. Kung sakaling biguin kita, sana tamaan ako ng kidlat at mamatay ng napakasakit. Huwag kang magsabi ng ganyan. Basta't mabuti ang trato mo sa akin, kakain ako ng tira-tira para sa'yo, at gagawin ko yan agad-agad. Siya, bumalik na siya. Nakita mo? Sinabi ko sa'yo. Alam kong hindi siya magtatagal. Lahat umupo ng maayos. Mukhang seryoso. Kapag pumasok siya mamaya, walang magbibigay sa kanya ng mainit na pagtanggap. Tingnan niyo kung sino ang nagpa siyang bumalik. Sino ang hinahanap mo? Ako si Ginoong Miller. Narito ako para kunin ang pagmamayari ng bahay. Kunin ang pagmamayari? Ano ba ang ginagawa mo? Sino ang nagsabing pwede kang pumasok? Mali ka. Ang bahay na ito ay kay David. Tama. Ang anak ko ang bumili nito. Anong karapatan mong kunin ito? Look ng bituin, apartment 601. Maganda ang pagsasaayos, pero ang vibe dito, kailangan pang ayusin. Sino kayo? Ito ang bahay ko. Tingnan mo mismo. Ang titulo ng apartment na ito ay nailipag kahapon. Ang kasalukuyang may-ari ay si Ginoong George Miller. Imposible. Ito ang bahay ng kapatid ko. Peke yan. Talagang peke. Sa tingin mo matatakot ang kahit sino sa isang pekeng titulo? Hindi lang ibinenta ni Ginang Davis ang bahay. Kasama na rin ang lahat ng mga pangunahing kasangkapan at appliances bilang regalo kay Ginoong Miller. Ibinenta niya? Ibinenta ni Lily ang bahay? David, mawawala sa atin ang bahay na ito. Saan titira ang buong pamilya? Bibigyan ko kayo ng 1 oras para mag-empake. Umalis agad. Sa loob ng 1 oras, papalitan ko ang mga kandado. Sumpain si Lily. Paano niya naibenta ang bahay? Wala akong pakialam. Ito ang bahay ko. Hindi ako aalis. Mananatili ako rito. Tingnan natin kung sino ang matapang na humawak sa akin. Nakipag-ayos na ako sa pamamahala ng ari-arian. Simula ngayon, puputulin nila ang tubig at kuryente. David, ano ang gagawin natin? Mayroon kang 40 minuto. Mula ngayon, 40 minuto. Kung hindi ka pa umaalis, tatawag ako ng pulis. Miller, sino sa tingin mo ang tinatakot mo? Ito ang bahay ni David. Wala kang karapatang palayasin kami. Ang legal na may-ari ng bahay na ito ay ngayon si Ginoong Miller. Bawat dagdag na segundo na manatili ka dito ay itinuturing na paglabag sa batas ng pagpasok. Ito ay isang kahihiyan. Lily, ang babaeng iyon, hindi lang ibinenta ang bahay sa likod natin, kundi umupa rin ng mga thug para palayasin ang buong pamilya natin. Mas mabuti pang mamatay ako. Bitawan mo ako, hindi ako tatayo.
Hindi ako naniniwala na ang mga taong ito talagang itulak ang matandang babae na ito sa kanyang libingan. Ano na naman ang ingay mula sa apartment 601? Narinig ko na ibinenta ang kanilang bahay. Ang bagong may-ari ay dumating upang kunin ang pagmamay-ari ng bahay. Ang buong pamilya ay nakatambay doon, tumatangging umalis. Sila ay nakatira sa bahay ng kanilang manugang na babae. Tapos pinalayas nila siya. Ngayon, iyan ang karma para sa iyo. Isang mayabang na parasitiko. Walang hiya. Kung ako ang kanyang ina, sobrang mahihiya ako. Gusto kong mamatay. Mela? Sige. Sinadya mong iwanang bukas ang pinto, hindi ba? Paghihintayin ka. Mahal. Pumatay. Nagkabaliw na ang mundo. Pumasok ang mga magnanakaw at binubugbog kami. Kumusta? Kailangan kong mag-report ng krimen. Look ng bituin. Apartment 601. May illegal na sumasakop sa aking ari-arian. At sinusubukan nilang magsimula ng away. Okay, magpapadala kami ng mga pulis ngayon din. Manatiling ligtas. Nanay, tumawag siya ng pulis. Darating na sila. David, patay ka na ba? Magsalita ka naman. Yang si Lily, niloko niya tayo at ipinagbili ang bahay. Hindi valid ang benta na iyan. Demandahan mo siya. Magsalita ka naman. David, ano? Naging pipi ka na ba? Tara na David, ikaw ang haligi ng tahanan. Hindi ka pwedeng nakatayo lang dyan at hayaan silang arestuhin tayo. David, itong bahay na nagkakahalaga ng $1,000,000. Wala na, ganun lang. Magsalita ka naman. Suntukin na lang kita para matauhan ka. Walang kwentang lalaki ka. Lalaki ka ba talaga? Hindi mo nga mapigilan sarili mong asawa at hinayaan mo siyang ibenta ang bahay. Nanay! Nanay, tigil! Tigilan mo na siyang paluin. Kahit bugbugin mo siya, hindi nito ibabalik ang bahay. Sino ang tumawag ng pulis? Pulis, hoy. Pulis! Ako ang tumawag ng pulis. Ako ang bagong may-ari ng bahay na ito, George Miller. Sila yan, nandito mismo. Katatapos ko lang ng transfer. Ayaw nilang lumabas. Muntik na silang kumuha ng bagay para saktan ako. Kaya ano ang gagawin ko? Kailangan kong tumawag ng pulis. Pulis, kasinungalingan yan. Hindi yan ang nangyari. Ang bahay na ito ay bahay ng aking anak na tinitirhan nila pagkatapos ng kasal. 3 taon na kaming nakatira dito. Ang aking manugang na babae, si Lily, ipinagbili ito ng hindi namin alam. Panlolo ko yan. Hindi mo pa rin maintindihan, di ba? Sa dating titulo ng ari-arian, si Lily lang ang nakapangalan. Siya lang. Iyon ay sariling pagmamay-ari. Hindi pwedeng mangyari yan. Ang bahay na ito ay pag-aari ng aking anak. Si Ginang Davis dito binili ang bahay na ito ng buong buo bago pa siya ikasal. Pwede niya itong ipagbili kung gusto niya. Walang makakapigil sa kanya. Naintindihan? Ang mga papeles ng transfer tapos na. Ang bahay na ito ay akin na ngayon. Kayo, bilisan ninyo at mag-impake ng mga gamit ninyo. Ngayon, lumabas na kayo. David, ano bang nangyayari? David, sabi mo noon, binili mo raw itong bahay. At sinabi mo pa para lang mapasaya si Lily, kaya inilagay mo ang pangalan niya. David, alam ng lahat ng kaibigan ko nakatira ako sa high-class na neighborhood. Ngayon, pinalayas ako. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Magsalita ka. Nalulun ba ang dila mo? Nanay? Sige na, tigilan na to ha. Naiintindihan ko na. Si Lily yan. Niloko niya tayo. Mga babaeng tulad niya. Puro daya. Naranasan ko na lahat yan. Bago pa lang sila ikasal, nagpaplano na sila para sa ari-arian ng lalaki. David, niloko ka niya. Napakasama nun. Ang titulo ng ari-arian ay mayroon lang pangalan ni Lily. David, kapag nagdiborsyo kayo, wala kang makukuha. Palalayasin ka sa lansangan. Ito ay pandaraya sa kasal. Ninakawan niya ang buong pamilya natin. Ginawa niya tayong mga katulong sa bahay. Yang si Lily, nagpapanggap na mabuting asawa. Pero sa likod natin, may plano na siyang umalis. Ang tuso. Yang si Lily. Sinabi ko na sa'yo, simula pa lang hindi mo dapat siya pinakasalan. Mga babaeng tagalungsod, kasing tuso ng pugad ng putakti. Kita mo? Tama ba ako? Ikaw ay walang kwentang lalaki. Hindi mo man lang mapigilan ang sarili mong asawa at hinayaan mong ibenta niya ang bahay natin. Hindi iyon totoo. Yun mismo ang nangyari. David, masyado kang nagtitiwala. Sa lahat ng taon, kung hindi namin siya pinigilan para sa'yo, kinontrol ang init ng ulo niya, paano mo kaya ginawa? At anong nangyari? Tinatrato niya tayong mga kaaway. Ibinenta niya ang bahay natin. Gusto niya kaming lahat mawala. Hindi mo ba naiintindihan? Ang hirap ng buhay ko.
Sa edad ko, pinalayas ng sarili kong manugang na babae. Kapag nalaman ito, kung malaman ng mga kaibigan at kamag-anak natin, saan ko ilalagay ang mukha ko? Sandali, ibinenta niya ang bahay. Nasaan ang pera? Kaya itong bahay, magkano ang binayad mo dito? 1,600,000 piso, salapi. Magkano? 1,600,000 piso iyon. Ibinenta niya ito ng 1,600,000 piso. 1,600,000 piso. David, ari-arian ang mag-asawa iyan. Iyan ang pera ng aming pamilya. Hindi mo siya pwedeng hayaang itago lahat sa kanya. Mas mabuting bawiin mo ang perang iyon. Bakit ka nakatayo lang diyan? Tawagan mo siya ngayon din. Ipabigay mo sa kanya ang pera. Kung hindi, saan ang buong pamilya matutulog ngayong gabi? Mamamatay tayo sa gutom. Kumusta? Ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang abala. Subukan muli mamaya. Lily, sagutin mo ang telepono. Patay ang telepono niya. Malamang na tumakas siya kasama ang pera. David, pakinggan mo ako. Ang perang ito, kung hindi mo ito mababawi, huwag mo na akong tawaging nanay mo. Tapos na ang lahat. Ginoong Evans, pinatunayan namin na ang ari-arian ay talagang pag-aari ni Ginoong Miller. Mangyaring makipagtulungan, tipunin ang iyong mga personal na gamit, at umalis agad. Kung hindi, gagamit kami ng puwersa. Pulis, malamang may hindi pagkakaunawaan. Ako ang haligi ng tahanan na ito. Dito kami nakatira ng mahigit 3 taon. Ang dating haligi ng tahanan. Parasitiko lang. David, sinabi mo na pwede tayong tumira dito ng libre. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ako aalis. Bahay ito ng anak ko. Hindi ako pupunta kahit saan. Ikaw, kayong mga tao, lumalabag kayo sa batas ng pagpasok. Ikaw. Tama na. Hindi mo pa ba kami pinahiya ng sapat? Ikaw na walang utang na loob, para kanino mo ba akala ginagawa ko ang lahat ng ito, ha? Lahat ito ay para sa iyo, mahal ko. 5 minuto na lang. Sige, tara na. Mahal, tara na. Itong refrigerator at iyang cabinet, ginagamit natin sila. Dadalhin natin sila. Higel, lahat ng nasa iyo, maliban sa suot mong damit at sa iyong personal na gamit, lahat ng nasa silid na ito, bawat isa, kasama na ang mga appliances, ang refrigerator, ang sofa, pati ang mga kurtina, ay pag-aari ng orihinal na may-ari. Kung mga kang hawakan ang kahit isa, iyon ay pagnanakaw. Sino sa tingin mo tinatakot mo? Akala mo ba may pakialam ako? Umiikot ang ulo ko. Ang puso ko, sobrang sakit. Anak, sila ang papatay sa akin. Nanay? Nanay? Anong problema? Nanay? Nanay? Ma'am, ang paghadlang sa opisyal na tungkulin ay magreresulta sa administratibong detention. Tumawag ng ambulansya. Sasagutin nila ang gastos. Kung okay siya, sasama ka sa akin. Si Lily ang may kasalanan ng lahat. Napakawalang puso niya. Ilang taon na kaming nakatira sa bahay niya. Ano naman? Nawalan ba siya ng braso o binti? O ano pa? Paano magiging ganito kakalkulado ang pamilya? Kaya pala parang balo siya nabubuhay. Eksakto. Alam ko na mula pa sa simula. Siya ay may mukhang nagdadala ng sumpa sa asawa. 1 minuto na lang. Tingnan mo kung sino ang pinakasalan mo, ang walang puso niyang babae. Tama na. Wala ba kayong hiya? Kung hindi dahil sa inyo na nagbabalak na kunin ang bahay na ito, makakarating ba si Lily sa ganito? Ikaw na walang utang na loob na anak. Tuturuan kita ng leksyon. Natuto kang sumigaw sa sarili mong ina? Iyon ba? Wala kang utang na loob. Tigilan mo ako. Tapos na ang oras. Palabasin silang lahat. Tara na. Halika na, tara na. Mommy, Tingnan mo, totoo palang lilipat sila. Hindi ba sila laging nagyayabang na ang bahay na ito ay buong-buong binayaran ng kanilang anak? Para bang binili ng anak nila iyon? Ang buong pamilya na iyon. Mga mapagmataas na, parasitiko lang sila. Kita mo? Pinalaya sila ng totoong may-ari. Bueno, kadalasan, mataas ang tingin nila sa lahat. Tinawag nila tayong mahihirap. Ngayon, tingnan mo sila. Ngayong gabi, matutulog sila sa ilalim ng tulay. Magsabi ka pa ng isang salita, puputulin ko ang mga bibig ninyo. Ang anak ko ay isang ehekutibo. Bibili siya ng villa sa lalong madaling panahon. Tara na. Hindi pa ba tayo napahiya ng sapat? Wala na nga silang bubong sa kanilang ulo, na naginip pa rin. Hindi ko na kaya.
Si Lily ay isang malas. Mas itim pa ang puso niya kaysa sa uling. Sinisikap niyang itulak ang sarili niyang biyenan sa patay na dulo. David, wala na ba talaga tayong matitirhan? Mamumuhay na parang mga pulubi? Sino ba ang nagsabi noon na ang bahay na ito ay pag-aari ng pamilya Evans? Tingnan mo ngayon ang nangyari. Ipinukol niya sa ating mukha ang titulo ng ari-arian. Mga asong gala na tayo ngayon. Subukan ko ulit. Siguro naiinis lang si Lily. Binablock niya ako? Binablock ako sa lahat ng paraan. Ano bang silbi mo? 10 taon ka ng gala-gala sa luntiang bayan at hindi ka man lang makahanap ng matutuluyan? Wala kang mahanap? David, niloloko mo ako. 40 piso lang? Kung wala si Lily, hindi na tayo makakaya ng isang hotel. David, si Lily. Lily. Lily, alam ko nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Patawarin mo ako. Lily. David, talaga bang si Lily yan? Saan kaya niya nakuha yung kotse? Nanay, ang ganda ng kotse na yan. Mahigit 60,000 dolyar yan. Sa tingin ko, plano na niya ang lahat. Ang pag-iwan sa atin ay para lang takpan. Ang tunay niyang layunin ay kunin ang lahat ng pera. Ang asawa mo ay tumakas sa isang mamahaling kotse. Iniwan tayo dito para magutom. Bakit hindi mo siya habulin? Kunin mo siya. Bawiin mo ang pera natin. Tara! Pinalitan niya ang kotse niya. Yung upuan. Hindi na niya ako hihingin yun ulit. David, gusto kong bumili ng bagong upuan. Mayroon na tayo niyan sa bahay. Sira na yung upuan. Ang mga spring ay tumutusok sa likod ko. Nakahanap ako ng upuan na pang-ergonomiya na gusto ko. 460 dolyar. Sumusuporta ito sa likod mo. 460 dolyar. Para sa isang upuan? Pero nag-edit ako ng mga disenyo buong araw. Ang sakit ng likod ko. Ang anak ni Queen may pagsusulit sa piano. Kulang pa tayo ng 500 at 60 dolyar. Ang likod mo kaya pang magtiis ng ilang sandali. Pero hindi natin pwedeng pigilan ang kinabukasan ng bata, di ba? Ayokong matulog dito. Gusto kong umuwi. David, talaga bang dito tayo matutulog ngayong gabi? Tiisin na lang natin ng isang gabi. Tiisin? Hindi tayo magtitiis. Listen. Isang buhay na walang kompromiso. Napakaganda. Mga bagay na expired ay dapat nasa basurahan. At ang mga tao mula sa iyong nakaraan, hindi sila sulit na hawakan. Sino yan? Sino yan? Lily? Ako ito. Anong kailangan mo? Lily Davis. Baliw ka na ba? Paano mo na ibenta ang bahay? Iyon ang tahanan natin. Kaya anong itama kita? Bahay ko ito na buong bayad bago ang kasal. Ang titulo ay nasa pangalan ko lang. Maari ko itong ibenta kahit kailan ko gusto. Hindi mo man lang ba ako nakausap? Ngayong naibenta mo na ang bahay? Saan nakatira sina Nanay at Derek? Pag-usapan ito sa'yo, David, si Quinn, at ang pamilya niya ay umaasa sa amin sa loob ng 3 taon. Nag-usap ka ba sa akin tungkol doon? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Lumabas ka! Buwisit ka. Masikip, ha? Eh di ikaw ang lumabas. Ito ang bahay ni David. Ano bang karapatan mo? Isang tagalabas. Nautusan kami. David, ninakaw ni Quinn ang mga skincare products ko at sinabi mong hayaan ko na lang. Noong biglang pumasok si Derek sa banyo at pinanood ako habang naliligo, sinabi mo ring hayaan ko na lang. Natapos akong sampalin ng 6 na beses at sinabi mo pa ring tiisin ko na lang? David, ikinasal ako sa'yo, hindi sa buong pamilya mo. Bakit ikaw ang pwedeng gumanap bilang mabuting anak at mahusay na kapatid habang ako'y pinagdurugo lang? Lily, alam kong wala akong silbi, pero siya pa rin ang tunay kong ina. Sarili kong kapatid, ano ba ang dapat kong gawin? Paano ko hahayaan na lahat ay ituro ako? Lily, tigilan mo yung pag-arte mong biktima. Nasaan ang pera mula sa pagbebenta ng bahay? Ari-arian iyan ng mag-asawa.
Utang mo kay David ang kalahati. Lily, sabihin ko sa'yo, nakikinabang ka sa pamilyang ito, kumakain ng aming pagkain, at ngayon kuripot ka sa amin? Kung hindi mo ibigay ang pera ng bahay, bawat sentimo, walang diborsyo. Pahihintulutan namin ito ng matagal. Ginang Evans, ang kakarampot na sweldo ni David ay hindi sapat kahit sa sigarilyo. Paano niya ako susuportahan? Sa kanyang duwag na likod. David, ang papeles ng diborsyo ay naipadala na sa iyong opisina. Pirmahan mo, tungkol sa kustodiya ni Daisy. Hindi ko siya kailanman susukuan. Lily, Nagkamali ako. Pakiusap, bumalik ka. Bilhin mo lang ulit ang bahay at papalisin ko sila bukas. Papatayuin ko pa sila na magmakaawa sa'yo. Sige? David, ang huli mong pagmamahal ay mas mura pa sa dumi. Huwag mo na akong kontakin. Nakakadiri ka. Lily. Ano bang lugar na ito? Diyos ko, ang dumi ng lugar. David, ito ba ang lugar na nahanap mo? David, ano? Gusto mo kaming manirahan sa isang Isco Water? Mura ang lugar na ito. 160 piso bawat buwan. David, ang asawa mo ay nakatira sa isang mansyon, habang kami ay nakulong sa tambakan na ito? David, hindi ganon. Bakit ang lagkit ng sahig? Isa lang ang sirang sofa. Sa buong lugar. David, kumikita ka ng 2,000 piso bawat buwan, at itong bahay aso ang aming nakukuha? Nakatanggap na ako ng paunang bayad sa aking sweldo. Ang lugar na ito ay nangangailangan ng deposito at 3 buwang upa ng maaga. Hindi ka ba nakakuha ng paunang bayad noong nakaraang buwan? Wala na. Hindi na dapat kami pumunta sa luntiang bayan. Sino ang nagsabi na kung susundan ka namin, magkakaroon kami ng tahanan? Paano namin malalaman na ang bahay ay hindi mo naman pag-aari? Nanay, gusto ko nang umuwi. Tigilan mo na ang pag-iyak. Ito na ang tahanan ngayon. Tama na, lahat tumahimik na. David, tinawagan mo ba si Lily? Paano ang 1,600,000 piso? Hinadlangan na niya ako. Sige, hintayin mo siya sa kanyang kumpanya. Tama nga. Kung mangahas siyang ibenta ang bahay na yan, wala nang taya. Walang silbi. Bakit hindi? Kung wala na siyang hiya, bakit mo pa siya dapat bigyan ng hiya? Nanay, tungkol sa bahay na iyan. Binili ito ng kanyang mga magulang para sa kanya. Pero dahil siya ay napangasawa sa aming pamilya, ang bahay na iyan ay atin. Akala niya kaya niyang itago ito para lang sa kanya? Sa aking bangkay kadadaan. Oo, David. Puntahan mo siya at hingan ng pera bukas. Kung duwag kang gawin ito, magdadala ako ng ilang mga tao at gagawa ng eksena sa kanyang opisina bukas. Tingnan natin kung gusto niya iyon. Ang apartment na yon sa look ng bituin ay bayad na ng buo bago ikasal, walang mortgage at walang co-signer. Gayunpaman, ang pera mula sa pagbebenta ng bahay na ito, ang buong 1,600,000 piso ay sa iyo lahat. Ang pamilya Evans ay tiyak na sasabihin ito ay ari-arian ng mag-asawa. Huwag kang mag-alala. Mula sa legal na pananaw, hindi sila kwalipikado bilang mga nangungupahan. Sa mas tiyak, sila ay mga mapang-abusong nangungupahan na hindi nagbayad ng upa sa loob ng 3 taon at inatake ang may-ari. Masikip ano? Di lumayas ka. Ito ay bahay ni David. Sino ka? Isang tagalabas para mag-utos dito? Para saan ang lahat ng sigaw? Ito'y kasing flat ng tabla. Sino naman ang gugustuhin tumingin diyan? David, tatawag ako ng pulis. Okay lang. Hayaan mo na lang. Pang-aabuso sa tahanan, pagpapahintulot sa sexual harassment, pagiging mayabang na parasitiko, 3 bagay na iyon ay sapat na para mawala sa kanya ang kustodiya ng tuluyan. Lily, Tagapangulo Davis sa Hotel Ulap ay partikular na humiling sa iyo bilang punong taga-disenyo. Iyan ay panimulang alok na 6,000,000 piso. Mababago mo na ang iyong buhay. Sige, darating ako doon sa loob ng kalahating oras. Mahal, may sakit si nanay. Nawalan ng trabaho si Derek. Mali ako. Pakiusap, bumalik ka na lang. Teka, David, natanggap mo ba ang legal na abiso? mahal, hindi kita divorce. Mali ako. Alam kong mali ako. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Pwede bang tulad ng dati? Anong nangyayari dito? Mahal, gagawin ko lahat. Magiging alipin mo ako.
Gagawin ko. Papauwiin ko si nanay sa probinsya natin. Pipilitin ko si Derek na lumuhod at humingi ng tawad sa iyo. Okay? Bumalik sa probinsya natin? Alam ba ni nanay, yung nangangailangan ng pera para sa gamot niya? At papaluhodin si Derek at hihingi ng tawad? Sa tingin mo, magagawa mo yon? Ako, kakausapin ko sila. Lily, mahal na mahal kita. Mahal mo ako, David? Mahal mo ito. Itong bank card na sumusuporta sa buong pamilya mo, di ba? Kung wala ako, David, hindi kayang bayaran ni nanay ang gamot niya. Walang pampustahan ng kapatid mo. Tungkol naman sa buong pamilya mo, babalik sila sa baryo, maghuhukay ng lupa. David, yan ang totoong dahilan kung bakit ka nakaluhod, hindi ba? Lily. Dati, puro pamilya ka lang. Anong nangyari sa'yo? Paano ka naging walang puso? Mahalaga sa akin ang pamilya noon dahil gusto kong magkaroon ng buhay kasama ka. Ngayon, nagiging walang puso ako dahil ayaw kong ulitin ang parehong pagkakamali. David, tungkol naman sa ilang tao at pagkakataon, kapag napalampas mo sila, mawawala na sila magpakailanman. David, ang pera, nakuha mo ba? Derek, tingnan mo ito. Ang bag na ito ay 6,000 piso lang. Kapag nakuha na ni David ang pera, siguradong bibili ako ng isa. Bakit ka bibili ng bag? Dapat kotse ang bilhin mo. May nakita akong BMW na nagkakahalaga ng 160,000 piso. Iyan ang tunay na prestihiyo. Ito ay pera ng aming pamilya. Babalik ako para magtayo ng villa, para inggit sa akin, ang buong kapitbahayan. Nanay, bakit hindi pa bumabalik si David? Ano bang dapat ipag-alala? Sa sandaling dumating si David at lumuhod sa harap niya, umiyak ng kaunti. Darating agad ang pera. Tama, si David ay takot na takot kay nanay. Tayo, dapat, ang may kontrol sa perang ito. David, sa wakas ay nakabalik ka. Kumusta? Nakuha mo ang pera? Tama ba? David, bilisan mo, ipakita mo sa akin ang pera. Ito ay 1,600,000 piso. Ito na siguro. Tiyak na isang tseke. David, ano ang ibig sabihin nito? Nasaan ang pera? David, kausapin mo ako. Nasaan ang pera? Inilipat ba niya sa telepono mo? Ibigay mo sa akin ang telepono mo? Anong tinatawanan mo? Ikaw, batang pasaway. Bilisan mo, nasaan ang pera? Hindi ba halata? Gusto niya ng diborsyo. Kung ganoon, hiwalayan mo na siya. Ang mahal na iyon, buti paalis na siya. David, paano ang 1,600,000 piso? David, ang tagal mong nawala, at ito lang ang dala mong mga papel na walang kwenta? Huwag mong sabihin na inilagay mo lahat sa sarili mo? Hindi ko inilagay. Wala siyang binigay sa akin kahit 1 sentimo. Alam ko na, hindi mapagkakatiwalaan ang mahal na iyon. Yan ay pera ng aming pamilya. At hinayaan mo lang siyang makaalis? Bobo ka ba? David, hindi kita pinaniniwalaan. Tiyak na itinago mo ang pera. Tingnan ko. 185 piso. David, nagtatrabaho ka sa opisina na may aircon, di ba? Kaya bakit wala kang pera? Eksakto, David. Hindi ka naman nagtatago ng pera, di ba? Makinig kayo. Dapat tayo ay pamilya. Sino sa inyo ang tumrato sa akin na parang pamilya? Ang buwanang sweldo ko ay nagdadala lang ng 2,000 piso. Pagkatapos ng sarili kong gastos, bawat huling sentimo nito dumiretso sa inyo. Nanay, ang stent sa puso mo, 6,000 piso. Derek, ang utang mo sa sugal, 8,000 piso. Quinn, ang mga spa days mo, ang mga designer bag mo, at ang tutoring ng mga bata, bawat piso galing sa akin. Kaya paano ako magkakaroon ng natira? Sige, wala kang pera. Bakit ka sumisigaw?
Ikaw ang hindi marunong mag-ipon ng kahit piso, at sinisisi mo kami sa sobrang paggastos. David, ikaw ang panganay na anak. Ang pag-aalaga sa pamilya ng kapatid mo, hindi ba iyon tungkulin mo? Paano ka magsisimulang mangutang sa sarili mong pamilya? Nasayang ang buhay ko sa pagpapalaki sa iyo? Nanay. Tawa ko. Pagod na ako. Wala na akong pera. Wala na akong natira. Umuwi ka na sa inyo? Umuwi? Ilang taon na kaming hindi nakapunta doon. Tumutulo ang bubong. Paano ako mabubuhay sa ganon? Tama. Alam ng buong kapitbahayan na maganda ang buhay namin sa Luntiang Bayan dahil kay David. Ako, si Derek Evans, hindi maaaring mapahiya ng ganito. Bakit napakasakit ng buhay ko? Bakit? Matandang lalaki, imulat mo ang iyong mga mata. Tingnan mo ako. Ang sarili mong anak ang pumapatay sa akin. Ay, hindi ko na kaya ito. Hindi ko na kayang mabuhay. Sige. May gagawin ako. Patuloy. Nanay, tingnan mo to. Bilisan mo. Yung sikat na designer na si Lily Davis, kakakuha lang ng malaking kontrata sa Hotel Ulap, isang design deal na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. 6 na milyong piso. Mayaman na si Lily ngayon? Anong Lily? Isang babaeng diborsyado tulad niya. Anong karapatan niya? 6 na milyong piso. Sa tambak na pera na yan, nandoon ang pinaghirapan ng anak ko at ang ipon ko sa buhay. Nanay, hayaan na lang natin. Iyon ay kanyang ari-arian bago ang kasal. Duwag ka. Simula ng pakasalan ka niya. Habang kasal pa kayo, bawat piso niyan ay atin. Nanay, hindi natin basta-basta bawiin. Kailangan nating dumihan ng kamay. Quinn, ikaw ang matalino. Sige, mag-isip ka. Ngayon, opinyon ng publiko ang labanan. Gusto niyang maging sikat na designer, di ba? Kilala ko itong vlogger sa social media. Milyon-milyon ang followers. Dalubhasa siya sa pakikipaglaban para sa mga tao. Mahusay. Mag-live tayo online. Hayaang sirain siya ng internet. Naisip ko na, ang headline. Sikat na designer ng Luntiang Bayan, sangkot sa pandaraya sa kasal, pinatay ang pamilya ng kanyang dating asawa. Perpekto. Gawin na natin. Wag. Tayo ang may kasalanan. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, ituturing kitang patay. Ginoong Wilson, may malaking iskandalo ako para sa iyo. Pag-usapan natin ang negosyo. Lily, kailangan mong makita ito. Ngayon na. David nagtiyaga sa lungsod sa loob ng 10 taon at sa wakas ay nakabili ng bahay sa Luntiang Bayan. At hulaan mo kung kaninong pangalan ang nasa titulo. Lily Davis. At ano ang ginagawa niya? Pagkatapos mandaya, kumuha siya ng abogado at ibinenta ang bahay ni David sa ilalim mismo ng ilong niya. Ngayon, pinalalayas niya ang buong pamilya sa lansangan. Ito ay isang tunay na emergency. Paano ka magiging kalmado? Si Quinn ay pinapahiya ka na sa media. Nagpadala lang ng mensahe ang Hotel Ulap. Muling isinasaalang-alang nila ang kanilang pakikipagtulungan sa iyo. Kung lumabas ito, ang iyong reputasyon sa industriya ng disenyo ay masisira. Wala akong itinatago. Papayagan mo lang sila na siraan ang iyong pangalan? Ang pagkalat ng mga kasinungalingang ganyan ay may kapalit na halaga. Arthur, kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Tama yan. Nangongolekta ng ebidensya para sa isang kaso ng paninirang puri sa internet. Hindi sapat ang pasasalamat ko sa iyo. Mark, sa pagkakataong ito, ibaba ko si Lily ng tuluyan. Huwag kang mag-alala. Ang traffic ay napakataas na. Hindi na siya makakabawi. Eto na.
Ano ang gusto mo? Ito ang punong tanggapan ng Hotel Ulap. Walang appointment, walang pasok. Appointment? Wala yan. Ang munting sinta na si Lily. Nandyan ba siya? Ilabas mo siya dito. Mas mabuti pang ilabas niya ang pera ngayon o hindi kami aalis. Halika at tingnan mo. Tingnan mo. Bilisan mo, tingnan mo. Kaawa-awa. Diyos ko, walang katarungan. Ang sarili kong manugang na babae, ipinagbili ang aming bahay ng palihim. Dinala niya ang aming buong pamilya ipon sa buhay. At pinalayas pa niya kaming lahat, matatanda at bata, mula sa bahay. Iniiwan kaming walang tirahan sa kalye. Walang katarungan. Diyos ko, ang matandang babae ay umiiyak ng sobra. Kaawa-awa. Alam ko, di ba, ang manugang na babae ay walang puso. Lily? Yung nanalo lang ng award, yung sumisikat na designer? Dapat siya ay isang masamang tao. Nakakadiri. Boycott si Lily. Ang Hotel Ulap ay talagang gumagamit ng taong tulad niya. Hindi na ako pupunta doon. Iiwasan ko. I-expose siya. Siguraduhin natin na sa mundo ng disenyo, hindi siya makakaligtas. Tigilan ang pag-film. Tigilan. Tatawag kami ng pulis kung magpapatuloy ka. Hinahanap ako? Lily, lakas ng loob mong magpakita. Ikaw na. Malas! Ibailik mo sa anak ko ang pinaghirapan niyang pera. Tama na ba ang munting palabas mo? Tapos ka nang umarte. Ngayon, ako naman. Tingnan niyo ito, lahat. Ito ang manloloko, si Lily. Niloko niya si David para makuha ang pera nito para bumili ng bahay. At ngayon, pinalayas niya ang buong pamilya namin sa lansangan. Siya yan, mahal. Anong ginagawa mo? Nanununtok ka na sa publiko? Sinuntok niya ako. Tulong. Nag-live streaming Perpekto. Iniligtas ako sa abala ng pagpapadala ng legal na abiso sa bawat isa sa inyo. Mga netizen, tingnan ninyong mabuti. Apartment 601, look ng bituin. Halaga sa merkado, 1,800,000 piso. Binili ito ng ako, si Lily, buong bayad, bago ikasal. Ito ay personal na ari-arian ko. 1,800,000. Buong bayad? 3 henerasyon ng pamilya niya ay naninirahan dito ng libre sa loob ng 3 taon. Hindi lamang sila gumastos ng kahit 1 sentimo. Ngayon ay kinakagat nila ang kamay na nagpakain sa kanila. Buisit. Si David ay isang ehekutibo. $1,000,000 na taunang sweldo ang kinikita niya. Tiyak na si David ang bumili ng bahay na iyon. Nasa pangalan mo lang ito. $1,000,000 na taunang sweldo? Sige, pagkatapos, tingnan natin ang pahayag ng bangko ng ehekutibong ito. David, umuuwi ng 1,600 piso kada buwan. 600 piso na pupunta sa kanyang nanay. 400 piso na pupunta sa iyo, kanyang kapatid, para sa gastusin sa bahay. At isa pang 600 piso na pupunta sa pagbabayad ng iyong mga utang sa sugal. Kaya, sabihin mo sa akin, sa anong pera niya binili ang 1,800,000 pisong bahay sa kanyang buhay? Kalokohan yan. Nagsisinungaling siya. Pinakasalan mo ang kapatid ko. Ang pera mo ay pera ng kapatid ko. May karapatan akong gastusin ang pera ng kapatid ko. Tama. Ang kapal ng mukha. Hindi ito kasal. Parang naghahanap lang ng pera. Ano ang alam mo? Umalis ka. Tingnan mo para sa sarili mo. Sa loob ng 3 taon, bawat sentimo na ginastos ko sa iyong pamilya ay lahat na itala dito. Ginang Evans, bumili ka ng gamot ng 16 na beses na nagkakahalaga ng 7,000 piso. Quinn, bumili ka ng mga designer bag, nagpaganda ka, at nagbayad ng tuition ng anak mo na may kabuuang 12,800 piso. At ikaw, Derek, nanghiram ka ng pera para sa deposito ng rideshare at nagbayad ng mga utang sa sugal na may kabuuang 17,200 piso. Sa loob ng 3 taon, nagbayad ako ng kabuuang 137,000 piso. Sinusuportahan ko ang buong pamilya mo sa loob ng 3 taon, pero ano ang nakuha ko bilang kapalit? Kayong lahat ang gumawa ng eksena sa pintuan ng kumpanya ko. Ikaw, Derek, ang pumalo sa akin ng 6 na beses. Ngayon, dito na ako humihinto. Ang kinuha mo sa akin, ibabalik mo. Ang ninakaw mo sa akin, ibabalik mo rin.
Mga linta na tulad nila dapat sipain palabas na walang dala. Wala kang alam. Tumahimik kayong lahat. Walang katarungan. Ikaw na masamang manugang na babae. Pinapatay mo ang biyenan mo. Hindi na ako makakapagpatuloy na mabuhay. Ipapakita ko sa inyo. Tapusin ko na ang lahat. Ako, nanay. Nanay, علمتني جدتي الصغيرة اليوم. كتبت اسمي، أبي، وأمي. نور شاطرة جدا. لكن ألا تشك فاطمة في ذلك؟ لا شيء، سألت فاطمة عن بعض الأمور، لكن نور ذكية جدا لم تفتضح. أمي، متى ستأتين لرؤية نور؟ أشتاق إليك جدا. وأنا أيضا مشتاقة جدا إلى نور. أعطيني وقتا أكثر. حسنا. في الحقيقة يا سارة الصغيرة، أبوك يعلم. طوال هذه السنوات كنت دائما هنا، اللوم علي. لا، لم ألمك. تلومين أباك على تكوين أسرة جديدة. لا تحبين خالة زينب ولا أختك الصغيرة، هذا خطأي. لكن مهما كان أبوك لا يزال يريدك أن تكوني بخير دائما. أنا بخير. ذلك الشاب لا تتواصلي معه بعد الآن، وإلا فسيضطر أبوك إلى أن تجعل المعلمة تتصل بأهل ذلك الشاب. يوسف، في الحقيقة أنا David, umuwi ka na sa amin. David, Busi, ako. Sabi ko, umuwi ka na sa amin. Anong bahay? Duwag kang walang bayag. Ang asawa mo ay inaapi ang nanay mo at ang kapatid mo dito? At nakatayo ka lang diyan? Nanay, tigilan mo na ang eksena. Nakikiusap ako sa'yo. Tama si Lily. Wala akong pera. Wala talaga akong pera kailanman. Sa nakaraang 3 taon, binabayaran ko ang mga utang niya sa sugal. Inaako ko ang mga hit and run niya. Ang mga beauty treatments ni Quinn, ang mga handbag niya, ang tuition ng anak niya. Lahat iyon ay ako nagbayad. Hindi ba iyon ang dapat gawin ng isang kuya? Tama, nanay? 30 taong gulang na ako. Ang bank account ko ay wala pang $100. Iyon ba ang dapat gawin ng isang kuya? Walang pera? Imposible. Ikaw lang ang nakapagtapos ng kolehiyo sa buong baryo natin. Ikaw ang ipinagmamalaki ng baryo. Sandali, walang pera? Saan galing ang perang ipinadala mo sa bahay dati? Nagsisinungaling ka. David. Ang ipinagmamalaki ng baryo. Nanay, hindi pa nga ako tapos ng kolehiyo at pinutol mo pa ang allowance ko. At ngayon, patuloy mo akong hinihingan ng pera. 3 trabaho ang ginagawa ko kada araw. Nagde-deliver ng pagkain sa umaga, naghuhugas ng pinggan sa gabi. Imposibleng makakuha ako ng ganoong kalaking pera. Di magbenta na lang ako ng dugo. Nakakabaliw ang pamilyang ito para lang makakuha ng pera para sa bunso nilang anak. Pinipilit talaga nila ang sarili nilang anak na magbenta ng dugo. Hindi ba sila parang mga linta? Nakakadiri, dapat silang ilantad. Ilantad sila. Tumahimik ka. Ano ang alam mo? Lily, pasensya na. Sa nakaraang 3 taon kasama ako, marami kang pinagdaanan. David, huwag kang umalis. Bumalik ka rito. Quinn, umalis na rin tayo dito. Anong ibig mong sabihing umalis? Hindi pa natin nakukuha ang pera natin. Kung sa iyo iyan, darating sa iyo. Kung hindi, kahit anong away, ay hindi mo makukuha. Itutuloy ko ang kasong paninirang puri. Pero kung aalis ka ngayon at hihingi ka ng tawad sa akin sa publiko, baka ibagsak ko ang kaso. Tara na. Umalis na si David. Dapat na rin tayong umalis. Anong nasa isip mo? Si David ang nasa isip ko. Naaawa ka ba? Sa kanya? Hindi iyon. Naunawaan ko lang. Sa wakas. Hindi siya masamang tao.
Duwag lang siya. Sinipsip ng kanyang pamilyang pinagmulan. Lily, ang lalaking nanonood na binubuli ka at walang sinasabi ay hindi tunay na lalaki. Dati akong nag-iisip na ang pagsuko ay magpapanatili ng kapayapaan. Pero ngayon, alam ko na. Ang pagsuko ay nagpapalakas lang sa kanila na apihin ka. Ang pagdinig sa korte ay sa susunod na linggo. Titiyakin ko na ang batas ay magbibigay sa iyo ng nararapat. Si, Nanay, malalago tayo! Malalago tayo! Tapos na! Tigilan mo yung pagsigaw-sigaw. Hindi pa naman katapusan ng mundo. Naban ang livestream account ko. Sa probinsya natin, sa group chat ng pamilya, pinagsasabihan nila tayo ng masasakit. At may nagbato pa ng pulang pintura sa bahay natin. Ano? Diyos ko, bahay ko. Kasalanan mo to. Kailangan mo pa talagang mag-livestream. Sinasamantala mo ang kasikatan ng batang yun. Tingnan mo ang ginawa mo. Idinedemanda nila tayo ng paninirang puri. Mabubulok ka sa bilangguan. Derek, gago ka! Sino ba ang nagsabing mayaman si Lily? Na tayo raw ay gago kung di kukunin ang pera niya. Ano ngayon ang gagawin natin? Idedemanda nila tayo ng paninirang puri. Makakulong tayo. Nanay, makinig ka. Kung nasa atin ang bata, Lily ay hindi maglalakas loob na di tayo bayaran. Ikaw, ibig mong sabihin, Kung di natin makuha ang pera, kunin natin ang bata. Si Daisy ay anak ng pamilya natin. Likas lang naman na ang lola ang susundo sa kanyang apo. Basta nasa atin ang bata, Lily ay hindi maglalakas loob na di magmakaawa sa atin. Tama siya. Minamahal ni Lily ang batang yun. Mahal na mahal niya ang batang yun. Tiyak na babayaran niya tayo. Huwag. Hindi natin pwedeng kidnapin ang isang bata. Kidnap, isang bata. David, tumahimik ka nga. Bukas, diretso tayo sa kindergarten. Kahit dumating ang pulis, usapang pamilya ito, hindi sila pwedeng makialam. Tama. mabuti. Bukas, susunduin ko ang sarili kong apo. Nanay, lilibugin ko ang guro. Kunin mo si Daisy at tumakbo. Paalam, Ginang Smith. Naku, mahal kong apo, halika rito. Lapit kay Lola. Mahal kong apo, halika. Si Lola ang susundo sa iyo. Naku, Sinta. Lola, sabi ni Mommy, hindi ako pwedeng sumama sa mga hindi kilala. Hindi kilala? Ako ang sarili mong Lola, ang batang ito. Ano ba to? Pagkatapos ng ilang araw, hindi mo nakilala ang sarili mong Lola? Halika, iuwi na kita. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ang bata. Lola niya iyon. Eksakto. May karapatan akong sunduin ang sarili kong apo. Wala kang pakialam. Bitawan mo. Hindi, ayokong sumama. Tulong. ayos ka lang ba, Daisy? Anong akala mo ginagawa mo? Susunduin ko ang apo ko. Ano ang problema? Apo mo, sa nakaraang 3 taon, inalagaan mo ba siya kahit isang araw? Ginang Smith, hayaan ninyong magpaliwanag ako. Kasalukuyan akong nasa gitna ng kaso ng diborsyo. Ang pamilya ng kabilang panig ay may kasaysayan ng karahasan. Nagsampa na ako sa hukuman para sa utos ng pagbabawal. Kung makikipag-ugnayan sila kay Daisy, nang wala ang pahintulot ko, ito ay isang ilegal na gawain. Tama. Ang paaralan ay kumikilala lamang ng legal na tagapag-alaga para sa pagsundo sa bata. Ako ang sarili niyang lola, at hindi ko man lang siya masundo? Wala na bang hustisya sa mundong ito? Isasama ko siya ngayon, anuman ang mangyari. Ayokong sumama. Tulong. Kung hahawakan mo siya, tatawag ako agad ng pulis. Sasabihin ko sa iyo, ang pagdukot ng bata ay isang krimen na may parusang hindi bababa sa 3 taon sa bilangguan. Ikaw. Ako. Nanay. Tumakas si Derek. Sige, gumawa ka ng eksena. Nire-record ko ito para sa hukom. May magsasabi ba sa akin kung ito ay patas? Ang babaeng walang puso na ito hindi lang inaagaw ang apo ko. Gusto pa niyang ipakulong ang kanyang biyenan. Hoy, ikaw, huwag kang umalis. Nanay. Tara. Tara na. Mommy, natakot ako. Huwag kang matakot, Daisy. Narito si Mommy. Hindi hahayaan ni Mommy na may mag-alis sa iyo sa akin. Natutulog si Daisy. Ano ang problema? Ngayon pagkatapos ng klase, sina Quinn at Martha sinubukang agawin si Daisy mula sa paaralan. Pero pinigilan ko sila. Nanginginig pa ako.
Paano kung nahuli ako ng 1 segundo? Nawala sa kanila ang bahay. Natalo sila sa opinyon ng publiko. Si Daisy ang kanilang huling pag-asa, ang tanging kaligtasan nila. Hindi ko sila hahayaang manalo. Ang pagdinig ay bukas. Tutulungan kitang makuha ang kustodiya at malinaw na tukuyin ang karapatan sa pagdalaw. Sinusubukan kanilang gamitin si Daisy laban sa iyo. Walang pagkakataon. Kapag natapos na ang lahat, si Daisy at ako, sa wakas, ay malaya na. Nagdemanda. Mahal, tingnan mo ang iyong sarili. Tingnan mo ang ginawa mo sa pamilyang ito. Ginulo mo ang buhay namin. Katahimikan sa korte. Ang babaeng kasangkot, itigil mo agad ang iyong mga hindi naaangkop na pahayag. At sabihin ang iyong pagkakakilanlan. Ako ang ina ni David, ang biyenan ni Lily. Siya ang manugang ng aming pamilya. Ano ang masama sa pagsaway ko sa kanya? Nandaraya siya sa likod namin, akusado. At higit sa lahat, idinemanda niya ang buong pamilya namin. Pinalayas kami. Itong masamang babae. Hindi man lang ako makapagsalita ng aking saloobin? Katahimikan. Ito ay isang hukuman. Walang pahintulot sa mga pagkakagulo. Sino mang makagambala sa mga paglilitis na ito, ang hukuman na ito, ayon sa batas, ay magpapalabas sa lahat ng manonood, maliban sa akusado mula sa silid ng hukuman. Ang hukuman ay nasa sesyon na. Naghahabla, Lily Davis. Gusto mo pa bang magdiborsyo? Nais kong magpatuloy sa diborsyo. Akusado, David Evans. Pumapayag ka ba? Hindi ako pumapayag. Sumasang-ayon ako. Ang ganyang makamandag na babae, ang pagpapanatili sa kanya ay isang banta. Nanay, ano ang sinasabi mo? Tumahimik, pamilya ng akusado, huwag makialam sa pahayag ng akusado. Akusado, sabihin ng malinaw ang iyong posisyon at ibigay ang iyong mga dahilan. Lily, bata pa siya. Hindi siya mabubuhay nang wala ang kanyang tatay. Kagalang-galang na hukom. Naghahabla. Handa ka bang makipag-ayos? Hindi ako. Abogado ng naghahabla. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong mga batayan. Kagalang-galang na hukom. Kami ay nagpepetisyon para sa diborsyo dahil ang ebidensya ay nakakumbinsi. Una, sinubukan ng pamilya ng akusado na agawin ang aking kliyente ari-arian bago ang kasal. Pangalawa, ang akusado, pinayagan niya ang kanyang pamilya na tratuhin ang aking kliyente, ang naghahabla, ng matagal na karahasan sa tahanan na nagdudulot sa kanya ng matinding pisikal at mental na trauma. Pangatlo, ang akusado at ang kanyang pamilya. Sila ay patuloy na nagkakalat ng chismis tungkol sa aking kliyente at siniraan siya na seryosong nakaapekto sa trabaho at personal na buhay ng aking kliyente. Pang-apat, ang mga ari-arian ng kasal ng akusado. Lahat ito ay ginamit upang tustusan ang kanyang pamilyang pinagmulan at personal na gastusin. Hindi natupad ang kanyang obligasyon sa suporta sa kanyang asawa at anak sa buod. Kagalang-galang na hukom, ang kasal sa pagitan ng mga partido ay hindi na maaayos pang muli. Hinihiling namin sa hukuman na payagan ang diborsyo. Hindi totoo iyan. Kagalang-galang na hukom, huwag kang maniwala sa kahit anong sinasabi niya. Ang abogadong ito ay nasa suweldo rin niya. Sila dalawa talagang may relasyon. Tahimik. Pamilya ng akusado, bantayan ang inyong pananalita. Dahil sa malaking hindi pagkakasundo ng mga partido, magpapatuloy tayo ngayon sa pagpapakita ng ebidensya at pagsusulit sa mga saksi. Nagsasakdal, pakiusap, iharap ang inyong ebidensya. Kagalang-galang na hukom, ang unang piraso ng ebidensya ay ang ari-arian. Sa apartment 601, look ng bituin, ang aking kliyente ay buong-buong nagbayad para dito bago ang kasal. Siya ang nag-iisang may-ari. Mga ulat medikal, mga litrato ng mga pinsala, at mga patotoo ng kapitbahay, lahat ng ebidensyang ito ay nagpapakita na ang pamilya ng akusado ay nagdulot sa aking kliyente ng pangmatagalang karahasan sa tahanan. Peke, talagang pineke ang mga litratong iyan. Peke, pineke. Mukhang ang akusado ay wala pa ring alam sa batas. Hayaan ninyong paalalahanan ko kayo. Lahat ng ebidensya sa korte ay na-verify na bago pa man at kinumpirma na totoo. Ang aking manugang na babae ay lihim na nagbenta ng bahay. Siya ay tumakas kasama ang aming ipon sa buhay. At pinalayas niya ang buong pamilya namin. Patuloy na panliligalig, pampublikong paninirang puri at malisyosong paninirang puri.
ang akusado at ang kanyang pamilya ay nagdulot ng malubhang epekto sa aking kliyente trabaho at buhay. Sa wakas, pag-usapan natin ang pera. Ito ang mga pahayag ng bangko ng akusado sa nakaraang 3 taon. Ang malalaking transfer dito ay pawang ginawa para sa Martha, Quinn, at Derek. Kabuuang 164,000 piso. Ngunit ang aking kliyente, si Lily, ay walang natanggap na transfer. Wala. Ang akusado, si David, sa panahon ng kanilang kasal, ay inilipat ang kanyang personal na ari-arian sa kanyang ina at kay Quinn. At para sa aking kliyente, hindi lang siya inabuso sa loob ng maraming taon, kundi wala rin siyang naiambag kahit na ano. Kagalang-galang na hukom, at ito ang 3 taon na pahayag ng bangko ng aking kliyente. At talaan ng gastos. Sa loob ng 3 taon, 137,000 piso. Sa sambahayan na ito, ang aking kliyente ang nag-iisa na nagbabayad ng lahat ng gastos sa bahay, kasama ang kanyang pamilya, na mapagsamantalang paggastos. Kalokohan! Ang pera na iyon ay lahat ng kinita ng anak ko. Tumahimik. Ang akusado ay dapat manatiling tahimik. Kung may pagtutol kayo, pakiusap maglahad ng ebidensya. Anong ebidensya ang kailangan nyo? Kagalang-galang na, hukom, kayong. Hindi ninyo dapat hayaan na ang gigulo na ito, lokohin kayo. Ang gigulo na ito ay kalaguyo lang ni Lily. Sila ay nagsama-sama lang para dayain ang anak ko at sa katakbuhan ng pera. Paulit-ulit na bastos ang pamilya ng akusado, pagwawalang bahala sa korte, palabasin sila sa silid ng hukuman. Bakit nyo ako dinadala? Hindi, bitawan mo ako. Nandito ako para humingi ng hustisya. Hindi nyo to pwedeng gawin. Kayo, mga halimaw kayong walang puso. Tiyak na nakatanggap kayo ng suhol mula sa kanya. Bitawan mo ako. Ano ang karapatan ninyo? Lily, ako. Ayaw kong makipaghiwalay. Sumusumpa ako na pakitunguhan ko. Ikaw at si Daisy nang tama. Ang anak natin ay napakabata pa. Kailangan niya ang kanyang ama. Ako, huwag kang mangahas na gamitin ang anak natin bilang dahilan. Kagalang-galang na hukom, pinayagan ng akusado ang kanyang pamilya na ilagay ang aking kliyente sa pangmatagalang karahasan sa tahanan. Ang kapaligiran ng tahanan ng naghahabla ay labis na mapanganib. Humihiling ako na ang kustodiya ay ibigay sa naghahabla. Bakit siya dapat? Si Daisy ay anak ng aming pamilya. Sa hinaharap, ilalagak namin siya para ibenta para sa bigay kaya. Tama. Kagalang-galang na hukom. Hindi ka maaaring pumanig na lang. Alisin ang lahat ng gumugulo sa kaayusan. Buksan mo nga ang mga mata mo. Nag-uusap lang kami dito. Kagalang-galang na hukom. Akusado, Kagalang-galang na paki. hukom, ang akusado. Kagalang-galang na hukom, bumalik ka sa upuan ng akusado. Naghahabla. Ngayon, ang magkabilang panig ay maaaring magpatuloy sa kanilang pangwakas na pahayag. David, alam mo ba kung bakit tayo nagdidiborsyo? Nagdemanda. Ang kasal ay hindi isang kaso ng kawanggawa. Nagdemanda? Ito ay hindi tungkol sa iyong paglipat ng buong pamilya mo para suportahan ko. At ang kasal ay tiyak na hindi tungkol sa akin na sinasaktan. At sinasabi mong, tiisin ko lang. David, minahal kita dati. Minahal ko ang lalaking walang masyadong pera. Ngunit may mga taos pusong mata. Sa nakalipas na 3 taon, tinanong ko ang aking sarili nang hindi mabilang na beses. Hindi ba ako sapat na mabuti? May nagawa ba akong mali? Bakit ang pagbibigay ng lahat ko ay humantong sa ganitong uri ng resulta? Pero ngayon naiintindihan ko na hindi ako mali. Nagdemanda. Ang pagkakamali ay ang itapo ng aking puso. Nagdemanda sa isang taong hindi kayang pahalagahan ito. Kagalang-galang na hukom, mga kagalang-galang na kasapi ng hukuman. Gusto ko ng diborsyo. Hindi dahil hindi ko alam kung paano pahalagahan ang mga bagay, kundi dahil sa wakas, natutunan ko na bago mahalin ang ibang tao, kailangan kong matutong mahalin muna ang aking sarili.
kagalang-galang na hukom. Magpatuloy. Ang akusado ay maaaring gumawa ng kanyang pangwakas na pahayag. Nagsasakdal. Lily. Tama ka. Duwag ako. Wala akong silbi. Palagi kong iniisip na kung titiisin ko lang, ang aming pamilya ay magkakaroon ng kapayapaan. Hindi ko napagtanto na labis kang nasasaktan. Pasensya na talaga. Talaga. Pagkatapos ng deliberasyon ng kolehiyong hukuman, ang hukuman ay naglalabas ng sumusunod na hatol ayon sa batas. Ipinagkakaloob ng korte ang diborsyo sa pagitan ng naghahabla, Lily Davis, at ng akusado, David Evans. Ang lehitimong anak na babae, si Daisy Evans, ay ilalagay sa kustodiya ng naghahabla, Lily Davis. Ang akusado, David Evans, ay magbabayad ng buwanang suporta sa bata na 400 piso hanggang sa ang bata ay umabot sa edad na 18. Ang akusado ay binibigyan ng karapatan sa pagdalaw sa lehitimong anak na babae, si Daisy Evans, kapag ginagamit ang karapatan sa pagdalaw. Hindi dapat alisin ng akusado ang bata sa itinakdang lugar. Kung walang pahintulot ng naghahabla, ang akusado ay hindi pinapayagang tanggapin ang pagdalaw mula sa sinuman maliban sa kanyang sarili. Hindi siya dapat gumawa ng anumang pag-uugali na makasasama sa pisikal o mental na kalusugan ng bata. Ika-4, ang pinagsamang ari-arian pagkatapos ng kasal ng naghahabla at akusado ay hahatiin ayon sa batas. Ika-5, ang mga gastos sa korte para sa kasong ito ay sasagutin ng akusado. Tapos na ang sesyon. Ano ang nararamdaman mo? Para bang ako ay nasa isang mahaba na panaginip, at sa wakas ay nagising na ako. Tara, bibilhan kita ng kape. Si, Lily, tumigil ka dyan! Ikaw, walang pusong babae. Sinira mo ang anak ko. Sinira mo ang aming pamilya. At ngayon, aalis ka na lang? Wala kang pupuntahan. Bantayan mo ang iyong sinasabi. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling ibalik ka roon. Ginoong Wright, tigilan mo na ang pag-arte. Alam ng lahat na magkasabwat kayo sa simula pa lang. Ang gulong ito ngayon, isang setup na pareho ninyong pinlano para iwan si David na wala. Tama. Derek, 3 taon na ang nakalipas. Lumipat ka sa bahay ko. Sabi mo sandali lang, pero nauwi ka sa pananatili ng 3 taon kasama ang buong pamilya mo. Sa 3 taong iyon, kumain ka ng pagkain ko, tumira sa bahay ko, at ginastos mo ang pera ko. At sa huli, sinampal mo ako ng 6 na beses. At ngayon, nakatayo ka rito. Sa tingin mo may utang pa ako sa'yo? Tara na. Umalis siya bigla. Lumayas siya. Ano ba yan? David. Ang walang pusong babae. Wala na siya. Bakit ka nakatayo diyan? Habulin mo siya. Ngayon na. Kung hindi, mawawala na ang pera. Tama na. Nanay. Nakikiusap ako, tumigil ka na sa pagsasalita. Pakiusap? Simula ngayon, ang gulo mo. Wala nang kinalaman sa akin. David, iiwan mo ang sarili mong nanay? David! Nanay, umalis nga si David. Ano ang gagawin natin ngayon? Sabi ko sa iyo mula pa noong una, hindi dapat tayo pumunta sa Luntiang Bayan. Anong sakuna? Diyos ko, paano ako nagkaroon ng ganitong mahal? Lily, sino sa tingin mo ang nakita ko kahapon? Sino? David, Oh, saan? pababa sa Commercial Street. Siya ay naghahatid ng pagkain, nakasuot ng kanyang delivery uniform at nakasakay sa iskuter. Noong una, halos hindi ko siya nakilala. Pumayat siya ng sobra. At tumanda rin ng husto. Narinig ko rin na ang kanyang mga magulang at pamilya ni Quinn ay pinauwi ng mga pulis sa kanilang bayan. Nagdudulot sila ng gulo sa Luntiang Bayan
6 na buwan ng atrasado sa upa. Direktang kinontak ng mga pulis ang kanilang mga kamag-anak sa probinsya at pinaalis sila pabalik. Paano si David? Sabi niya gusto niyang manatili sa luntiang bayan, magtrabaho ng mabuti at bayaran ang suporta sa bata na kanyang utang. So, ano ang pakiramdam mo tungkol diyan? Paano ko ba dapat maramdaman? Galit ka sa kanya? Galit? Nakakapagod iyon. Sa ganoong oras, mas gugustuhin kong isipin ang proyekto sa susunod na buwan o gumugol ng mas maraming oras kay Daisy. Hayaan mo siyang mabuhay sa kanyang buhay at ako sa akin. Matagal na tayong nasa magkakahiwalay na landas. Iyan ang gusto ko sa iyo. Napakalinis at desidido. Sige, tama na ang chismis. Tulungan mo akong hanapin ang file ng kliyente. Nakuha ko, Ginang Davis. Ingat sa iyong hakbang. Ikaw, mabahong tagapaghatid ng pagkain. Kasalanan ko. Pasensya na talaga. Ginang Davis, gabi mo ngayon, huwag kang makipagtsikahan lang. Sige. Uy, maliit na amo. Ginang Davis, ngayong taon, ikaw ang naging reyna ng disenyo ng Luntiang Bayan. Sa susunod na quarter, sa malaking proyektong 10 milyong dolyar, kailangan nating magtulungan. Pinararangalan mo ako, Ginoo. Ipapakuha ko sa aking assistant ang proposal sa iyong opisina bukas. Lahat, bigyan natin ng mainit na pagtanggap si Ginang Davis. Mahusay. Kaya mo ito. Lahat? Isang taon na ang nakalipas. Ang lugar na ito ay isa pa ring isang maalikabok at hindi tapos na balangkas. Kakadiborsyo ko lang. Sabi ng iba, nababaliw ako. Isang babaeng pinalayas sa sarili niyang tahanan. Ano ba talaga ang gusto niyang patunayan? Pero gusto kong sabihin sa kanila, hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng anuman. Ito ang aking muling pagsilang. Maganda ang sinabi mo. Sa nakaraang taon, may isa akong natutunan. Sa kanyang buhay, ang isang babae ay maaaring maging asawa ng iba, ina ng iba. Ngunit una sa lahat, siya ay dapat maging sarili niya. Kaya, ang toast na ito ay para sa lahat ng bumangon mula sa abo. Para sa ating lahat na nangahas magsimulang muli. Para sa atin at sa mas magandang buhay na nararapat sa atin. Tagay para diyan. Para kay Ginang Davis. At para sa hinaharap, Para sa hinaharap. Para sa hinaharap.